Kabanata 2541. Galing. Lumapit si Gideon at hinayla si Cecilia. She yelled, "No Ace. Ganyan mo ba ako trituhin? Nagdedeklara ka ng digmaan sa mga Taylor, no Ace Knowles." Walang pumapansin sa kanya, kahit sumisigaw siya. Siya ay itinapon palabas ng gusali, at pagkasara ng mga pinto, bumangon siya at pinandilatan ang gusali. Wala pang nakatrito sa kanya ng ganoon dati. Hindi niya sila pakakawalan. Galit na galit niyang sinabi, "No Ace Knowles, ipapalimos kita." Samantala, sa Blue Valley Manor, naghanda si Mia ng hapunan at dinala ito sa itaas. Binuksan niya ang pinto sa kwarto. Handa na ang hapunan. Nakita ni Daisy ang pagkalat ng hapunan at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Napatingin si Mia sa kanya. "Naduduwal ka pa rin ba?" "Nagdagdag ako ng lemon." Samandal siya sa sofa. "Wala pa rin akong gana. Ayokong kumain. Dapat ba akong gumawa ng spaghetti para sa iyo kung gayon?" Malungkot na ngumiti si Daisy. "Mas malaking basura iyon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ka naman maiiwang gutom, di ba?" Tumayo si Mia para umalis, pero hinawakan siya ni Daisy. "Hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Pwede mo akong ipagluto ng spaghetti mamaya." "Sige, ilalabas ko ito." "Kumain ka na ba?" Huminto si Mia. "Pwede akong kumain anumang oras. Huwag mong sayangin. Kunin mo dito." Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Hindi akalain ni Mia na magandang ideya pala ang hapunan na inihanda niya para sa kanyang amo sa silid ng kanyang amo. Pinaupo siya ni Daisy sa tabi niya. "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sige na, nagtrabaho ka sa buong araw, at ginawa mo ito. Ayaw mo bang subukan?" Wala siyang ganang kumain, o makukuha niya ang lahat. Ang pagiging buntis ay isang parusa. Wala na siyang pagkain na mahal niya. Sabi ni Mia, "Huwag kang mag-alala. Balita ko, gagaling ka kapag nasa second trimester ka na." Tumango si Daisy. Maingat na tanong ni Mia, "So, kakainin ko talaga ito?" Napangiti si Daisy. "Sige na, magkakaroon ka ng lakas para gawin akong spaghetti pagkatapos mong kumain." Ngumiti si Mia saka nagsimulang kumain. "Katulad ka ni Miss Pruitt. Pareho kayong mabait." Sa baba, pumasok si Madam Ames sa kusina at nakita niyang dinala ni Mia ang pagkain sa itaas, kaya nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ipinagpalagay niya na marahil ay nakain na ni Daisy ang pagkain ngayon. Si Mia ang mahihirapan dahil siya ang gumawa ng pagkain. Iyon ay pumatay ng 2 ibon, na may isang bato. Iniwasan niya ang mga kamera at ang lahat bago naglakad patungo sa silid ni Mia at inilagay ang bote ng lason sa ilalim ng kanyang kama. Pagbalik ni Knowles, bumaba si Mia sa hagdan dala ang mga pinggan at kubyertos. Nang makita siya nito ay nagulat siya at muntik na siyang gamulong pababa ng hagdan. Tumabi siya at ibinaba ang ulo. "Hello, sir." Kumunat ang noo niya. Mukhang hindi masyadong matalino ang taong ipinakilala ni Freya, ngunit mahal siya ng kanyang asawa, kaya hindi niya ito masyadong sinabi. Nakahinga ng maluwag si Mia pagkatapos niyang umakyat. Lumapit si Madam Ames at nakita niyang naubos na ang pagkain. Natapos na ba ni Mrs. Knowles ang lahat? Sasabihin na sana ni Mia na kumain na siya, pero kung kumain siya, baka magtampo ang babae. Natural, ayaw ni Mia na malagay sa gulo si Daisy. "Oo, nagawa ko." Nagkaroon siya ng magandang gana. Hindi niya pinansin si Madam Ames at pumunta sa kusina para maglinis. Mukhang hindi nasisiyahan si Madam Ames, ngunit dahil natupad na ang plano, hindi niya naisip na kailangan pang panagutan ang dalagang papanagutan sa lahat ng bagay at masisipa. Kabanata 2542. Binuksan ni Knowles ang pinto ng kwarto at nakita si Daisy na tamad na nakaupo sa tamad na bata at nanonood ng sine. Kahit na wala siyang gana sa tamang pagkain, mayroon siyang espasyo para sa chips. Isinabit niya ang kanyang coat at itinaas ang kanyang manggas habang naglalakad papunta kay Daisy. "Mukhang masarap ang gana mo ngayon." Dinilaan ni Daisy ang kanyang mga daliri. "Nagawa ni Mia. Gumawa pa siya ng spaghetti para sa akin, at tinapos ko ito." Ngumiti si Knowles at kinurot ang chubby cheeks niya. "Mas masarap ba akong magluto, o siya?" Umupo si Daisy. "Gusto mo bang ikumpara sa kanya?" Umupo siya sa kandanggan niya at hinawakan ang buhok niya. "Sagutin mo ako." Ibinaba ni Daisy ang bag ng chips at niyakap ang kanyang leeg. "Nagseselos ka sa babae. Kumain ka na." She chuckled. "Ang asawa ko ang pinakamagaling magluto sa mundo, okay?" Hinalikan ni Knowles ang mukha niya at ngumiti. "Ikaw ang pinaka-sweet."
Honey, pwede ka bang mag-makeup ngayong gabi? Hindi nagsalita si Noel Ace. Pinaypi ni Daisy ang kwelyo niya at mukhang malungkot. Hindi ako marunong mag-makeup habang buntis ako, at mahal ang mga makeup products ko. Sayang kung hindi ko sila gagamitin. Pagkatapos noon, niyakap siya nito at mamulong sa tenga. Ang ganda-ganda ng asawa ko, sobrang ganda. Ipinapangako ko na ito na ang huling pagkakataon, pakiusap. Hinawakan ni Noel Ace ang likod ng ulo niya at hinalikan siya. Ikaw lang ang makakagawa ng mga ganyang kahilingan. Habang masayang pumunta si Daisy para kunin ang kanyang mga produkto, kumatok ang isang katulong. Ma'am, sir, kailangan mong makita ito. Bumangon si Noel Ace at nakasimangot na binuksan ang pinto. Anong nangyayari? Panik na sinabi ng katulong, Mia. May nangyari kay Mia. Nang marinig iyon ni Daisy, nabigla siya. Ano? Dinala ng katulong sina Daisy at Noel Ace sa kwarto ni Mia at pumasok. Nakita nila si Mia na nakapulupot sa kama. Sa sobrang sakit ay namutla ang mukha niya. Ma'am, Mia, lumapit sa kanya si Daisy at tinulungan siyang tumayo. Anong nangyari? Umiiyak si Mia at sinabing, hindi ko alam. Nagsimula nang sumakit ang tiyan ko kaya pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Tumalikod si Daisy at sinigawan ng katulong, dali, ihatid siya ng mga bodyguard sa ospital. Bilisan mo, nagkagulo ang lahat sa asyenda, at maging si Madam Ames na sumugod ay inakala na si Daisy ang may sakit at kailangan ng ipadala sa ospital. Pinahinto niya ang isa sa mga katulong sa daanan. May nangyari ba kay Mrs. Knowles? Mrs. Knowles, nataranta ang katulong. Ayos naman siya. Ay, si Mia pala. Si Mr. at Mrs. Knowles ay kumukuha ng magpapadala sa kanya sa ospital. Pagkaalis ng katulong, natigilan si Madam Ames. Paano ito posible? Kinain ni Daisy ang pagkain, pero bakit? Ay hindi, si Mia ba ang kumain nito? Samantala, sa ospital, nag-aalalang naghihintay si Daisy sa koridor. Hinayla siya ni Noel Ace sa kanyang mga braso. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Bahagyang natahimik siya matapos marinig iyon. Nang lumabas ang doktor sa silid, lumingon si Daisy para magtanong, kamusta siya? Ayos lang siya, pero nagkamali ba siya ng pag-inom ng gamot? Nagulat si Daisy. Gamot, sumagot ang doktor, pinagbombahan namin ang kanyang tiyan at nakita namin ang ilang mga hormone na gamot sa kanyang katawan. Kung inumin ito ng isang buntis, magdudulot ito ng pagkakuha. Ngunit kung ang isang normal na tao ang kumuha nito, ito ay magdudulot ng hindi mabata na pananakit ng tiyan at abnormal na regla. Ang madalas na pagkakalantad sa gamot na ito ay maaari ding maging sanhi ng pagkabaog. Kabanata 2543. Nawala ng balanse si Daisy at nahulog sa mga bisig ni Noel Ace, na agad namang humawak sa kanya. Pagkaalis ng doktor ay agad na pumasok si Daisy sa kwarto. Mia, nakahiga si Mia sa kama na may IV drip sa kanyang braso, mukhang mas maganda ngunit mahina pa rin. Ayos lang ako, ma'am. Tanong ni Daisy, Mia, sabihin mo sa akin, umiinom ka ba ng gamot? Natarante si Mia, gamot, hindi, napatingin si Daisy sa kanya. Mukhang hindi nagsisinungaling si Mia. Kung umiinom siya ng gamot, malalaman niya kung ano ang iniinom niya, ngunit kung wala siyang iniinom, paano niya? Dahan-daang bumangon si Mia at sumandal sa dingding, nagsimula akong makaramdam ng kaba pagkatapos ng hapunan. Nagbago ang ekspresyon ni Daisy. Yung portion ko na kinain mo sa kwarto. Tumango siya, saka may naalala. Natutuwa akong hindi ikaw ang kumain nito, kung hindi, inilagay kita sa panganib. Pero kakaiba, wala akong dinagdag sa pagkain, kaya bakit ito magiging problema? Ngunit ang pagkain ay inihanda ng mga tauhan ng kusina. Sinubukan ni Mia ng husto na alamin kung ano ang nangyari sa pagkain na maaaring maging sanhi ng matinding sakit ng kanyang tiyan. Kung kinain ito ni Daisy, magkakaroon ito ng malubhang kahihinatnan. Hinawakan ni Daisy ang kamay niya. Mia, magpahinga ka na lang dito. Nandito na ang mga bodyguard, kaya wala kang dapat ipag-alala. Aalamin ko kung anong nangyari. Ngumiti si Mia at tumango. Salamat, Ginang. Pagkalabas ng kwarto, may sinabi si Noel Ace sa bodyguard. Lumapit siya at nahulog sa mga braso niya. Niyakap siya ni Noel Ace. Anong mali, Nolly? Nanginginig si Daisy at tumangala na may pulang mata. Ang gamot na iyon ay para sa akin. Nagluto si Mia ng hapunan, pero dahil hindi naman ako nakaramdam ng gutom, siya na lang ang kumain. May gumawa sa pagkain. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor. Malamang na mawalan siya ng supling kung kinain niya ang pagkain.
Mukhang gulat na gulat si Knowles. Anong sabi mo? Nabalisa si Daisy. Kung hindi pa kumain ng hapunan si Mia, ako ang nasa ospital, at nawalan kami ng baby. May nagtatangkang umatake sa aming anak. Ayoko nang bumalik, Daisy. Hinawakan siya ni Knowles nang mawalan siya ng malay at tumawag ng doktor. Nakahiga si Daisy sa kama, at pagkatapos siyang suriin ng doktor, sinabi niya kay Knowles, mas madaling maging emosyonal ang mga buntis, at masama iyon para sa sanggol. Kailangan niyang magpahinga at huwag magkaroon ng anumang negatibong emosyon. Tumango si Knowles, salamat. Pagkaalis ng doktor, tumingin si Knowles kay Daisy, na natutulog, at pinasadahan ng mga daliri ang buhok nito. Pasensya na, Daisy. Kasalanan ko ito. Lumapit ang ibang Katie wala. Sir, lumabas si Knowles sa kwarto at isinara ang pinto. Nag-imbestiga ka ba? Inabot ng lalaki ang isang bote kay Knowles. Nakita namin ito sa kwarto ni Mia, at tinanong ko siya. Sabi niya hindi niya alam kung ano iyon. Kung siya iyon, hindi niya kakainin ang pagkain. Kinuha ni Knowles ang bote. Paano ang pagsubaybay? Sinabi ng Katie wala, ang pagbabantay sa kusina ay pinatay sa hapon. Mahigpit na pinaikot ni Knowles ang mga daliri sa bote. Ang mga taong maaaring ma-access ang mga surveillance camera ay ako. Nagpatuloy ang Katie wala. Ako at si Madam Ames. Pinagkakatiwalaan kita. Inabot ni Knowles ang bote sa kanya. Magpadala ng isang tao upang bantayan ang asyenda at pigilan ang lahat na pumasok at lumabas hanggang sa ako ay bumalik. Kabanata 2544. Tumango ang lalaki. Oo, sir. Pagkaalis niya, kinuha ni Knowles ang kanyang telepono at tinawagan si Colton. Maya-maya pa ay narinig na ang boses ni Colton. Bakit mo ako tinatawag sa kalagitnaan ng gabi? May nangyari. Kailangan kong pumunta ka sa ospital ngayon. Wala pang 20 minuto, magkasamang nagpakita sina Freya at Colton habang hinihintay sila ni Knowles sa koridor. Anong nangyari kay Daisy? Sabi ni Knowles, ayos naman siya. Si Mia ang nasaktan. Natarante si Freya. Mia, ikinwento ni Knowles sa kanila ang nangyari, at bumaba ang mukha ni Freya pagkatapos makinig sa kanya. Dapat ang babaeng Katie wala. Akala ko may mali sa kanya simula nung una ko siyang makita. Naglakad si Colton papunta sa Knowles. Knowles, dapat kang matuwa na ayos lang si Daisy dahil hindi kita bibitawan kung wala siya. Alam ko. Napakakalma ni Knowles. Nahanap ko na ang salarin, ngunit kailangan kong alagaan mo si Daisy. Saka siya umalis ng hindi lumilingon. Sa Blue Valley Manor, nagtipon-tipon ang lahat ng katulong sa sala, kasama na si Madam Ames. Hindi siya naglakas loob na tumangala dahil hindi niya akalain na magiging ganito kalaki ang kaguluhan sa isyu ni Mia. Paano siya makakalabas dito? Umupo si Knowles sa sopa at uminom ng kanyang tsaa. Siya ay tahimik sa buong oras, at pagkatapos ng mahabang paghinto, hiniling niya sa Katie wala na ilagay ang bote ng gamot sa mesa. Kanino ang pag-aari nito? Kung aamin ka ngayon, iisipin kong buhayin ka. Kinabahan lahat ng mga katulong, pero wala silang alam dito, kaya umiling sila. Hindi pa namin ito nakita dati. Tumangala si Knowles na may malamig na ekspresyon. Walang mag-aangkin nito, may bamulong, ito, nakita ito sa kwarto ni Mia. Dapat ay siya iyon. Kung ang asawa ko ang nasaktan, maniniwala ako na siya ang nasa likod nito. Samandal si Knowles sa upuan, matalim ang mga mata. Idinagdag ito sa hapunan ng aking asawa, at kinain ito ni Mia. Sino ang kakain ng pagkaing na droga nila? Gusto mo? Nagkatinginan sila dahil walang tao. Madam Ames. Bumagsak ang puso ni Madam Ames nang tawagin siya, at unti-unting bumangon ang takot sa kanyang puso. Sir, kasalanan ko po. Napaluhod siya. Hindi ko masyadong na-manage ang lugar, at muntik nang masaktan si Mrs. Knowles. Ako dapat ang parusahan. Kinuha ni Knowles ang kanyang tasa at hinaypan ito. Kung mahina ka sa pamamahala sa lugar na ito, walang dahilan para manatili ka. Natigilan si Madam Ames. Sinubukan ba niyang tanggalin siya? Pero hindi makakabuti sa kanya kung magpapatuloy pa siya rito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakipagkompromiso. Sige, ibibigay ko ang resignation ko. Dali-daling inayos ni Madam Ames ang kanyang mga gamit, tumingin sa mga katulong na patuloy na nagtatanong, at nakahinga ng maluwag ng umalis. Naplano niya ito ng husto. Malas lang ang taong sisisihin. Paglabas niya ng hardin, nakita niya ang Katie wala na naghihintay sa harap ng sasakyan. Gabi na, hiniling sa akin ni Mr. Knowles na ihatid ka pa uwi. Nanlamig ang mukha niya. Hindi na kailangan yan.
Utos ito ni Mr. Knowles. Ginagawa ko lang trabaho ko. Tatanggihan mo ba siya? Ayaw masyadong magpahalata ni Madam Ames para maiwasan ang pagdududa, kaya pumayag ito at sumakay sa sasakyan. Nang magsimulang magmaneho ang sasakyan, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nabigo siya sa kanyang misyon, at magagalit si Cecilia, ngunit kailangan niyang umalis sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Kabanata 2545. Habang sinusubukan ni Madam Ames kung paano ito ipapaliwanag kay Cecilia, napansin niyang mas malayo ang pagmamaneho ng sasakyan sa bayan. Napagtanto niya na may mali at nagtanong, hindi ito ang daan patungo sa aking tahanan. Hindi nagsalita ang Katie, wala na nagmamaneho. Nagsimulang magpanik si Madam Ames at biglang may naalala. Lumakad siya paarap at niyakap ang lalaki. Saan mo ako dadalhin? Ihinto mo ang sasakyan. Umikot ang sasakyan nang huminto ang steward sa preno, pagkatapos ay itinulak siya palayo. Bumalik siya sa backseat at maayos na inihinto ng steward ang sasakyan. Agad siyang tumalon palabas ng sasakyan nang bumukas ang mga pinto, naiwan ang kanyang bagahe. Hindi niya nakitang sinusundan siya ng lalaki, kaya inakala niyang nakatakas siya. Gayunpaman, hinaranggan siya ng ilang sasakyan mula sa harapan at pinakinang sa kanya ang mga ilaw ng mga ito. Isang bodyguard na nakaitim na suit ang lumabas sa kotse, hinawakan siya, at itinulak siya sa hood. Nang makabawi si Madam Ames sa sakit, nakita niya ang lalaking biglang sumulpat sa likod ng bodyguard, si Noel A. Knowles. Nanliit ang kanyang mga pupil, at namutla ang kanyang mukha. Kumalat ang takot sa puso niya at kinilig siya. "Yes sir, akala mo ba hahayaan kitang umalis?" Tumigil sa paglalakad si Noel A. Hinayla siya ng bodyguard sa kanyang harapan at sinipa ang likod ng kanyang tuhod, kaya nahulog siya sa lupa habang nakahawak ang kanyang mga braso. Nagsimulang manginig si Madam Ames ngunit nagkunwaring kalmado. "Ako, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin." Malamig na tanong ni Noel A. Sino ang nasa likod nito? Nanlamig ang kanyang gulugad habang sinusubukang iwasan ang tanong. Sumenya si Noel A. sa katabi niyang bodyguard. Hinanap niya ito, kinuha ang kanyang telepono, at pinilit ang daliri nito para i-unlock ito. Tahimik lang si Madam Ames. Wala silang mahahanap kahit na tingnan nila ang kanyang telepono. Hindi nakasave ang number ni Cecilia, at binura pa ni Madam Ames ang call records at messages. Inabot ng bodyguard ang phone niya kay Noel A. Dinaanan ito ng huli at inihagi sa harapan niya. "Ito na ang iyong huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo?" Sinubukan ni Madam Ames ang kanyang kapalaran. "Walang nagpadala sa akin, sir, wala akong ginawa." "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Noel A. "Sigurado ka?" Nag-alinlangan siya bago tumungo. Kinuha ni Noel A. ang sarili niyang phone at nagpatugtog ng voice recording. "Mr. Knowles, ang totoong pangalan ni Erica Ames ay Clover Finley. Nagtatrabaho siya noon sa isang maharlikang pamilya, ngunit may nagtakpan ng kanyang pagkakakilanlan at pinalitan ang kanyang pangalan matapos siyang mahuli na nagnanakaw." Hindi makapaniwala si Madam Ames at nagsimulang manginig ng marahas. Imposibleng mahanap iyon ng sinuman. Nangako si Cecilia na kapag pumayag si Madam Ames na tumulong, buburahin niya ang kanyang mga past records, at walang makakahanap nito. Kinalikot ni Noel A. ang phone niya at ibinigay sa bodyguard. "Ipapadala ko ang recording na ito sa pulis." "Hindi." Umiiyak at nagmamakaawa si Madam Ames. "Huwag mong ipadala sa kanila. Masisira ang buhay ko kapag ginawa mo iyon. Pasensya na po sir. Kinailangan kong gawin ito. Hindi ko ginas to. Wala iyon sa aking pag-aalala." Malamig ang mga mata ni Noel A. "Noong sinubukan mong saktan ng asawa ko, lumagpas ka sa linya. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa buhay mo o kamatayan?" Kabanata 2546. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Clover habang nilalamon siya ng kawalan ng pag-asa. Sinisikap niyang tumakas mula sa pulisya at sa mga aristokrata, ngunit ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang suntok sa kanyang lakas ng loob. Kapag siya ay ipinadala sa pulisya, siya ay makukulong, at ang mga aristokrata na iyon ay hindi kailanman hahayaan siyang magkaroon ng magandang oras sa bilangguan. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. "Dalhin mo siya." Nang lumingon si Noel A., sumigaw si Clover, "Sasabihin ko sa iyo kung sino ang nasa likod nito. Please pakawalan mo na ako. Hindi ako papayag na makuha nila ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag nangako kang bibitawan mo ako." Tumigil si Noel A. sa kanyang kinatatayuan at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan siya. "Ano sa tingin mo na dapat kong pagkatiwalaan ka?"
Sigurado akong mas alam mo kaysa sa akin kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming benepisyo kapag nawala ng anak ang asawa mo. Ang anak na babae ng mga Taylor ay palaging nais na maging asawa mo. Iniisip niya na papakasalan mo siya kapag nawala ng anak ang asawa mo. Ngayon lang naramdaman ni Clover kung gaano sila katawa. Ipinagpalagay ni Cecilia na iiwan ni Noel si Daisy at pakakasalan siya kapag nawala ng anak si Daisy, ngunit hindi iyon mangyayari. Hindi niya alam na hindi madaling manipulahin si Noel. Kasalanan lahat ni Cecilia kung bakit naging ganito si Clover ngayon. Tiningnan siya ni Noel ng mahinahon at sinabing, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit kita dapat pagkatiwalaan. Totoo naman, hindi ako nagsisinungaling. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Alam niya lahat ng ginawa ko, kaya lumapit siya sa akin at pinagbantaan akong tutulungan siya. Ako, ayoko lang mahulog sa kamay ng pulis. Sigurado akong hindi niya ako papakawalan ng ganoon kadali kapag nabigo ako sa aking misyon. Umiyak si Clover, nasabi ko na sa iyo ang lahat. Sir, pakiusap ko. Pakiusap bitawan mo ako. Napatingin si Noel sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay tumawa, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang narinig mo na ba ang pariralang kung ano ang nangyayari sa paligid. Natigilan si Clover. Mata, meron. Kahit na isiniwalat mo ang utak sa likod ng pangyayaring ito, hindi ibig sabihin na patatawarin na kita. Dapat mong bilangin ang iyong swerte na ang aking asawa at sanggol ay ayos. Kung hindi, kahit ako mismo ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Samandal si Noel para tingnan siya sa mga mata at nagpatuloy. Hindi lang ikaw, ngunit hindi ko rin siya papakawalan ng ganoon kadali. Nang matapos siyang magsalita ay inayos niya ang kanyang katawan at walang ekspresyon na iwinagayway ang kanyang kamay. Dalhin mo siya, kinabukasan, sa ospital. Nang magising si Daisy, napagtanto niyang nasa ospital siya at si Freya ang nag-aalaga sa kanya sa tabi ng kama. Freya, mabilis na nagmulat ng mata si Freya nang marinig ang boses ni Daisy. Daisy, gising ka na pala. Ano ang nararamdaman mo? Ngayon, umupo ng tuwid si Daisy sa tulong niya at sinabing, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon pagkatapos matulog. May naisip siya at nagtanong, oh, yeah. Kamusta si Mia? Huwag kang mag-alala. Okay lang si Mia. Ipinatong ni Freya ang kamay niya sa ibabaw niya. Buntis ka na ngayon, kaya kailangan mong mag-positive mind. Ano man ang mangyari, ang iyong sanggol at ang iyong kalusugan ang mauna. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry for making you worry about me. Nahanap na ni Noel ang taong nagtangkang saktan ka at ang iyong anak. Magpapaliwanag siya sa'yo mamaya. Si Madam Ames ba? Saglit na natigilan si Freya bago tumango. Si Madam Ames ay inutusan ng isang tao at sinubukan kang saktan sa pamamagitan ng mga kamay ni Mia. Pero huwag kang mag-alala. Nakuha na niya ang nararapat sa kanya, at hindi rin makakawala ang nag-utos sa kanya. Hindi naman kumibo si Daisy. Nilagay niya ang kamay niya sa ibabaw ng tiyan niya. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nanumpa siya sa kanyang puso na hindi na niya hahayaang saktan pa ang kanyang anak. Sa hapon, sa Taylors, ipinaalam ng kasambahay kay Cecilia na pinuntahan siya ni Noel, kaya nagbihis siya ng maayos. Kabanata 2547. Alam ko na, alam kong lalapit siya sa akin. Mukhang nagtagumpay si Clover. Tiyak na nawala na ng anak ang babaeng iyon. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang awkward ng atmosphere sa sala. Nakaupo si Lucius sa sopa na may madilim na ekspresyon sa mukha habang si Noel ay nakaupo sa tapat niya, humihigop ng tsaa na inihain sa kanya ng dalaga. Tatay, umupo si Cecilia sa tabi ng kanyang ama na may ngiti sa lobby. Tumingin siya kay Noel at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka sa aking bahay, kamahalan? Unti-unting dumilim ang mukha ni Lucius. Tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, bumalik ka na sa iyong silid, Cecilia. Nang mapansin ang bangis na nakadikit sa gilid ng boses ng kanyang ama, si Cecilia ay natigilan saglit. Tinanong niya, ano ang problema? Meron bang hindi ko marinig? Ibinaba ni Noel ang tasa at mahinahong sumagot, hindi. Nagpunta ako dito para sa iyo, Miss Taylor. Napuno ng tuwa si Cecilia nang marinig ang sinabi ni Noel. Narinig mo ba iyon, Dad? Nandito ang kamahalan para sa akin. Tumingin si Lucius kay Noel at nagtanong, ano ang gusto mo? Sa palagay ko dapat mong tanungin ang iyong anak na babae. Natigilan si Cecilia, at ngayon lang niya napagtanto na may mali. Anong meron? Mahigpit na itinikom ni Lucius ang kanyang panga at sinabing, sigurado akong hindi gagawa ng ganoon si Cecilia.
Pagkatapos ay tanungin ang iyong anak na babae at tingnan para sa iyong sarili kung siya ay talagang walang nagawa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cecilia, at tumalon ang puso sa kanyang lalamunan. Ibinenta ba ako ni Clover? Hindi, ito ay imposible. Hindi niya gagawin iyon. Tumayo siya at nagtanong, kamahalan, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginawa ko? Hindi binigyan ni Knowles ng pagkakataon si Cecilia o ang kanyang ama na magsabi ng anuman at nilalaro ang naitalang pahayag ni Clover. Walang nagsalita saglit, at ang salas ay napuno lamang ng tunog ng recording. Bumigay ang mga tuhod ni Cecilia, at bumagsak siya pabalik sa sopa. Umiling siya at sinabing, hindi. Tatay, nagsisinungaling siya, hindi ko ginawa. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tumalikod si Lucius at sinampal siya sa mukha. Napatigilid ang ulo ni Cecilia, at puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Bumalik si Lucius kay Knowles at sinubukang pakalmayan ito sa pagsasabing, kamahalan, ikinalulungkot ko na hindi ko napag-aralang mabuti ang aking anak. I'm really disappointed na gagawin niya ang ganito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kasiya siyang sagot. Itatago ko siya sa bahay mula ngayon. Tay, hindi mo ito magagawa sa akin. Tumahimik ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Saway ni Lucius, tinakpan ni Cecilia ang mukha at napakagatlabi. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Knowles at Sam Andel sa likod ng sopa. Hindi mo ba naisip na medyo magaan ang parusa? Kumunat ang noo ni Lucius at nagngangalit ang mga ngipin. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Niluwagan ni Knowles ang kanyang relo at nagpatuloy ng mahinahon. Pinatay ng anak mo ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ko, tapos dinudugtungan mo lang siya. Sigurado ka bang ang mga Taylor ay may kakayahang maging responsable para sa paratang ng pagbabalak laban sa isang maharlikang inapo? Pinandilatan ni Lucius ang kanyang anak dahil sa labas na problema. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili at sinabing, kamahalan, hindi sinasadya ng aking anak na saktan ang iyong asawa o anak. At saka, ang tunay na gumawa nito ay ang kasambahay na iyon. Mabilis na tumunog si Cecilia. Tama, siya ang may gawa nito. Nagsisinungaling siya sa iyo. Hanggat ayaw niyang aminin, sigurado siyang walang magagawa si Knowles sa kanya dahil nasa bahay nila ito ngayon. Kung tutusin, nawalan siya ng anak. Hindi siya naniniwala na gagawin ni Knowles ang anumang bagay sa mga Taylor dahil sa isang hindi pa isinisilang na bata. Tumawa si Knowles at nilero ang kanyang relo. Sinusubukan mo bang lokohin ako, o sinusubukan mong lokohin ang maharlikang pamilya? Kamahalan, sinabi ni Lucius sa isang mahigpit na boses, kaming mga Taylor ay tapat sa maharlikang pamilya. Mula sa aking lolo hanggang sa aking ama, lahat kami ay buong pusong naglingkod sa hari. Paano mo pagdudahan ang aming katapatan? Kabanata 2548. Wala kang ginawa noong sinaktan ng iyong anak ang isang maharlikang inapo, at sinasabi mo sa akin na katapatan iyon. Tanong ni Knowles na lumungkot ang mukha. Tumingin sa kanya si Lucius at sinabing, nalulungkot kami sa pagkawala mo, ngunit ikaw ang prinsipe ng Yaramor. Ang iyong kasal ay makakaimpluwensya sa kung ano ang tingin sa amin ng ibang mga bansa. Kahit na ang mga Goldman ay isang makapangyarihang pamilya, ang kanilang anak na babae ay hindi tumutugma sa iyong katayuan. Dinurog ni Knowles ang tasa sa mesa sa sahig, dahilan para mapasigaw si Cecilia sa takot at nabigla kay Lucius. Dahan-daang bumangon si Knowles at nagpatuloy. Paulit-ulit mong sinasabi na ginagawa mo ito para sa ikabubuti ng maharlikang pamilya, pero sa totoo lang, gusto mo lang ang anak mo ang maging prinsesa. Nagmamanipula ka na sa gabinete simula nang mamatay ang lolo ko, kaya syempre, susuportahan ka ng lahat. Dahil gusto mong maging prinsesa ang iyong anak, tatalikuran ko ang aking katayuan bilang prinsipe. Natigilan si Cecilia, nahirapan siyang paniwalaan na aabot siya sa lawak ng pagtanggi sa kanyang katayuan bilang prinsipe. Hindi ba niya gustong pakasalan ito? Si Lucius ay parehong natulala habang siya ay bumangon sa kanyang mga paa. Kamahalan, alam na alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo kung tatalikuran ko ang aking katayuan bilang prinsipe, di ba? Niluwagan ni Knowles ang kurbata niya at tinignan siya ng masama. Inabuso ng mga Taylor ang kanilang kapangyarihan at pinilit ang prinsipe na putulin ang ugnayan sa maharlikang pamilya. Ang gawain mismo ay pagsubok sa ilalim ng linya ng maharlikang pamilya at pinipilit ang reyna na magbigay ng hatol sa mga Taylor. Ito ay isang bagay na hindi gustong mangyari ng mga Taylor, dahil ito ay magpapakita din na nilayan nilang talikuran ang maharlikang pamilya. Sa oras na iyon, talagang tutulungan sila ng mga nasa gabinete at mga aristokrate na malapit sa mga Taylor.
Agad na bumungad kay Lucius ang pagkakaunawaan. Pinipilit mo ba ako ngayon? Hindi mo rin ba ako pinipilit ngayon? Tinuturuan lang kita ng leksyon sa paraang hindi mo inaasahan. Ako ay isang tao na kayang gawin ang anumang bagay kung ako ay itulak sa kanto. Huwag na huwag mong subukang-subukan ang aking bottom line. O kung hindi, dinampot ni Knowles ang tasa sa ibabaw ng mesa at inilabas ito, hinayaan itong magkapira-piraso sa sahig. Sinasabi niya kay Lucius na kung hindi sila kumilos, ito ang mangyayari sa mga Taylor. Galit na galit si Lucius. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo, ngunit natakot siya kay Knowles. May kailangan akong gawin bago ako umalis. Inalis ni Knowles ang kanyang suit at isang masamang pakiramdam ang namuo sa puso ni Lucius. Ano ang sinusubukan mong gawin? Bago pa nila malaman ang anumang bagay, may ilang bodyguard na sumugod sa sala at lumapit kay Cecilia. Sinubukan silang itulak ni Cecilia palayo ngunit hindi ito nagtagumpay. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Ako ay isang Taylor. Bawal mo akong hawakan. Itigil mo na ito, kamahalan. Ikaw ay nasa sambahayan ni Taylor ngayon, at hindi mo magagawa ang anumang gusto mo rito. Sigaw ni Lucius, gayunpaman, hindi siya pinansin ni Knowles at naglakad patungo kay Cecilia, na napasandal sa sahig ng bodyguard. Ayaw mong parusahan ang iyong anak, ngunit bilang ama ng aking anak, kailangan kong bigyan ng hustisya ang aking asawa at ang aking anak. Huminto siya sa harap ni Cecilia. Nagsikip ang mga estudyante ni Cecilia. Knowles ay palaging isang magandang binata sa kanyang paningin. Gayunpaman, mukha siyang demonyong gumagapang palabas ng impyerno ngayon, at tinatakot siya nito sa kaibuturan. Ano ang sinusubukan mong gawin, Knowles? Hindi mo ito magagawa sa akin. Isa akong Taylor. Wala akong pakialam kung sino ka. Gusto ko lang na matikman mo ang sarili mong gamot. Kinuha niya ang parehong bote ng gamot mula sa bodyguard, hinawakan si Cecilia sa kanyang baba, at pilit na ibinaba ang gamot. Kanyang lalamunan. Sinubukan niyang iluwa ito, ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Muli niya itong sinunggaban at pinilit muli ang isang tasa ng tubig sa kanyang lalamunan. Gustong pigilan ni Lucius si Knowles sa ginagawa niya sa kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng bodyguard. Cecilia, Kabanata 2549. Pinakawalan ng bodyguard si Cecilia, at bumagsak ito sa sahig. Sinimulan niyang maramdaman ang epekto ng gamot pagkatapos uminom ng isang bote nito, at naramdaman niya ang sakit na kumakalat mula sa kanyang tiyan. Hindi niya pinansin ang imahe sa lupa at idinikit ang kanyang daliri sa kanyang lalamunan, sinusubukan niyang isuka ang gamot, ngunit hindi ito nakatulong. Pinandilatan ni Lucius si Knowles at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, ano ang pinakain mo sa kanya, Knowles? Inihagis ni Knowles ang walang laman na bote kay Lucius at sinabing, ibinalik ko lang sa kanya ang pinakain niya sa asawa ko. May matandang kasabihan sa Slekova na nagsasabing, mata sa mata, ngunit huwag kang mag-alala, hindi siya papatayin ng gamot na ito. Pagkatapos nito, kinuha ni Knowles ang kanyang mga tauhan at umalis. Nagmamadaling lumapit si Lucius sa tabi ni Cecilia at sumigaw, Cecilia. Mabilis, tumawag ng ambulansya, bilasan mo. Sa ospital, dumating si Daisy sa harap ng ward ni Mia at kumatok sa pinto. Lumingon si Mia, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ma'am, pumasok si Daisy sa ward at umupo sa upuan. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango si Mia, ayos lang ako. Sinabi sa akin ng doktor na maaari akong ma-discharge sa ospital ngayon. I'm sorry for put you through all this. Mia, sabi ni Daisy habang nakayuko. Bahagyang natigilan si Mia at sinabing, bakit po kayo humihingi ng tawad sa akin, ma'am? Kasalanan ko naman dapat kanina ko pa ito napansin. Tsaka okay naman ako ngayon pero iba ka ma'am. Buntis ka, at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung kinuha mo ang pagkain noong gabing iyon. Siya ang dapat na humingi ng tawad kay Daisy, ngunit ang huli ang unang gumawa nito, kaya nakaramdam ng awkward si Mia. Nanginginig ang mga pilikmata ni Daisy. Sa katunayan, hindi alam ni Mia kung ano ang kanyang natupok. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung kinain niya ang pagkain. Inakala ni Mia na ito ay ang kanyang sariling kapabayaan o may problema sa pagkain, nahaantong kay Daisy na ma-hospital dahil sa pananakit ng tiyan. Sa totoo lang, maswerte siya na nakaiwas siya sa trahedya sa pagkakataong ito, pero magiging maswerte pa rin kaya siya sa susunod. Ma'am, ayos ka lang ba? Tanong ni Mia nang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Daisy. Umiling si Daisy at ngumiti. Ayos lang ako. Dapat kang magpahinga.
Pagkatapos noon, tumayo siya at lumabas ng ward. Nang pabalik na siya sa kanyang sariling ward, nabangga niya si Colton, na nagkataong lumabas sa elevator. Kumunat ang noo ni Colton at nagtanong, bakit ka na naman naglilibot? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Kinagat ni Daisy ang kanyang mga lobby at sumagot, okay lang ako. Sige, iPack ang iyong mga gamit. Pinapauwi na kita. Natigilan si Daisy. Ano, pinapauwi mo na ako? Pinag-cross ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, buntis ka. Wala kang magagawa kung mananatili ka dito. At saka, ang iyong mahal na asawa ay sobrang abala na halos hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili, at iniisip mo pa rin na maaari kanyang alagaan. Gusto mo bang mangyari ulit sa'yo ang parehong bagay? Pagkatapos niyang magsalita, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili at nagpatuloy. Isinasantabi ang lahat, siya ang dahilan ng nangyari sa iyo this time. Kung mananatili ka sa kanya, hindi ko alam kung ilang beses mauulit ang ganitong bagay sa hinaharap. Idiniin ni Daisy ang kanyang mga lobby at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, Colton, hindi na ako makakabalik. Nagulat si Colton. Anong kalokohan ang iniisip mo? Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. Alam kong nag-aalala ka sa akin, Colton. Alam ko rin na hindi ako kayang protektahan ni Nolly sa lahat ng oras. Pero nakalimutan mo na ba? Ang sinabi sa atin ni nanay. Kapag nagkakaproblema tayo, hindi natin ito tinatakasan. Harapin natin ito. Napatingin sa kanya si Daisy. Colton, kung hindi ko man lang malutas ang problema sa pagkakataong ito, ano pa ang silbi ng pagbabalik? Bumalik at magtago. Kapag ang aking sanggol ay ipinanganak, at kung ako ay makaharap muli sa parehong problema, ano ang aking gagawin? Tumakas at magtago ulit. Tatakbo ba siya at magtatago sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga magulang at kapatid kapag siya ay nasa panganib? Kabanata 2550. Pagkatapos ay hayaan si Knowles na lutisin ang lahat ng mga problema. Natahimik si Colton. Matagal niyang tinitigan si Daisy bago inikat ang ulo. Ibagay mo sa sarili mo. Base sa tono ng boses niya, alam ni Daisy na hindi na niya ito pipilitin. Ngumiti siya at sinabing, salamat, Colton. Salamat sa pagsulong at pagtulong sa akin sa tuwing may problema ako. Pero nasa hustong gulang na ako ngayon. Ayokong maging ang dating Daisy na pwede lang manatili sa likod mo. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok siya sa kanyang ward. Tumayo si Colton sa koridor at nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Baka nagbago na ang ate niya. Siya ay naging mas at higit na independyenta. Tama yan. Kahit na ang kanyang kapatid na babae ay isang prinsesa na gustong protektahan ng lahat sa pamilya, hindi siya kailanman naging tanga. Knowles, ang swerte mo talaga na naging asawa mo siya. Inihinto ni Knowles ang sasakyan sa harap ng ospital. Napalingon si Hidean na nasa driver's seat nang makitang hindi bumababa ng sasakyan si Knowles. Nolly, hindi mo ba makikita ang asawa mo? Mariing idiniin ni Knowles ang kanyang mga lobby, at puno ng pagkalungkot ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung patatawarin siya ni Daisy o hindi. Kung ayaw niyang patawarin siya, tatanggapin din niya ito. Kung tutusin, ang kapabayaan niya ang naghatid sa kanya sa panganib. Siya ang nagdala sa kanya sa Yar Amor, at siya ang naging sanhi ng ganitong uri ng bagay na mangyari sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya haharapin ngayon. Ako lang. Knowles, nag-aalala ka ba na galit sa'yo ang asawa mo? Nakita siya ni Hidean at nag-click sa kanyang dila. Hindi ako makapaniwala na ang aming malupit at malupit na si Knowles, na hindi natatakot sa anumang bagay sa mundo, ay natatakot sa kanyang sariling asawa. Bumaba ang mukha ni Knowles. Seryoso ka ba? Hindi, Knowles. Inaaliw lang kita. Tsaka hindi mo akalain na si Clover pala ang especially iyan ng asong iyon. Alam kong nakakainis kapag may nakipagtalo sa iyo sa isang bagay, ngunit hindi mo maiiwasan ang mga aksidente sa lahat ng oras. Hindi ka Diyos. Tao tayo, at hindi kailanman magiging perpekto ang tao. Ang magagawa mo lang ay bawasan ang pinsala bago maging huli ang lahat. Niluwagan ni Knowles ang kanyang kurbata at tumingin sa labas ng bintana. Mukhang mas napabuti ang paggamit mo ng wika. Ngumisi si Hidean at sinabing, oo naman. Nagtapos ako ng mga kurso sa wika noong ako ay nasa universidad. Sige, itigil na natin ang pag-uusap. Narito ang iyong mga rosas. Umakyat ka na dyan at humingi ng tawad sa asawa mo. Kung hindi mo malulutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo ng iyong asawa habang may pagkakataon, tiyak na pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Pagkatapos noon, binigay niya kay Knowles ang bouquet of blue roses.
Knowles, may tiwala ako sa'yo. Bumaba si Knowles sa sasakyan na may hawak na bouquet of roses at pumunta sa ward ni Daisy. Saglit siyang nag-alinlangan at itinulak ang pinto. Nakahiga ngayon si Daisy sa kama at nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kama at umupo sa upuan. Gusto niyang hawakan ang pisngi nito, ngunit nag-aalala siyang magising siya. Pasensya na, Daisy. Kasalanan ko ang lahat ng ito kung bakit hindi kita inaalagaan. Biglang lumingon si Daisy para tignan siya. At, natigilan siya. Gising ka na. Bahagya siyang ngumuso at inilayo ang mukha. Matagal na akong gising. Hindi lang kita gustong tingnan. Ibinaba ni Knowles ang kanyang ulo sa katahimikan. Naramdaman ang kalungkutan at pagsisisi sa sarili sa kanyang mukha. Ibinuka ni Daisy ang kanyang bibig at sinabing, maliban kong. Maliban na lang. Tanong niya. Lumapit siya at mariing sinabi, maliban na lang kung hayaan mo akong sanayin ang mga kasanayan ko sa pagme-makeup sa mukha mo sa loob ng 1 linggo. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Knowles, deal. Natigilan siya, sigurado ka. Napatingin sa kanya si Knowles. Gagawin ko ang lahat basta hindi mo ako papansinin. Ngumisi si Daisy at sumandal sa kama. Sige, pagkatapos ay sabihin sa akin ang tungkol kay Madam Ames. Kung nagtatago ka something from me, itatanong ko kay Colton. Tapos hindi na talaga kita papansinin. Inabot niya si Daisy at hinayla ito sa kanyang mga braso. Pinatong niya ang baba niya sa ulo niya at tumawa. Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat.